Amen. Praise God! Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po sa ating Fuji Yoshida Outreach. Pwedeng pakibati ang iyong katabi. I'm blessed to see you today. Oo, kasi marami ang hindi nakaka-survive ng Sunday na ialay sa Lord, pero yung katabi mo nandito ngayon. Amen. Kaya deserve niya ang pagsabihan ng I'm blessed to see you today. Amen. At sundan natin, may reward yan kay Lord. One more. Yes, amen. So praise God, salamat sa mga testimonies, salamat sa hapong ito. Sino ang nakaalay sa Lord ng pusong basag sa hapong ito? Basag na basag. Amen. Nagpabasag ba tayo sa Lord kanina sa praise and worship? Amen. Yes. Yung mga kung anumang ego na meron tayo, hayaan nating basagin yan sa harapan ng Lord para maialay natin sa Kanya ang buong pagpupuri. Amen? Walang reservation sa sarili natin. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Hayaan nating basagin tayo sa presensya niya. Amen? So praise God. Sa hapong ito, napaka-exciting ng ating topic. Grabe, nakita na agad nila. O sige, anong sabi? Anong topic natin ngayon? 7 steps for a successful courtship. Yes! So, ito ay para sa mga singles muna. No? Mga nanay, nakuha nyo na ang para sa inyo at sa mga, syempre sa mga couples na meron tayo ngayong hapon na ito. Okay, 7 steps para sa successful na courtship. Syempre, dapat ito ay godly courtship. Amen? Ito ay naaayon sa Panginoon na pagliligawan. Okay. So, sinong in love sa hapong ito? In love in love kay Lord. O, sige. Ma-in love pa tayo lalo. Okay. Sige. So, sabi dito sa ating introduction, as society stands, relationships are established on the foundation of physical attraction. Na tayo, bilang mga tao, natutuwa tayo sa pag na-meet natin yung tao, saan tayo na-attract una-una? Physical attraction, right? Sabi nito, it can be very easy to establish an emotional relationship today. Napakadali kasi ang binabasihan natin, physical attraction, right? Physical appearance. Pwede to. Maganda siya. Perfect. May mga ganyan tayong mga qualities na hinahanap, no? Doon natin binibase yung ating, ito ang liligawan ko. Okay, sabi dyan, consequently, and due to a lack of maturity, dahil hindi tayo mature, right? Dahil nagbe-base lang tayo sa emotional aspect natin, at minsan sa physical appearance lang, young people are exposed to getting hurt emotionally. No? Nasasaktan. At ayaw nating mangyari yan sa mga anak ng Diyos. Amen? Ayaw nating mangyari yan dito sa Fuji Yoshida Outreach. Yung mga youth, young professionals na ating pinag-pray last Sunday. Amen? Okay, so sabi dito, in order to understand how the right kind of relationship between a couple can be established, it is fundamental to go back to principles concerning the creation of the world. Balik tayo. Balik tayo sa kung ano ang gusto ng Lord sa pagliligawan o sa pag-aasawa. Amen? Ito ay Bible-based courtship. Okay, ang sabi sa Mark 10 verse 6, but from the beginning of the creation, God made them male and female. Ang ginawa ng Lord ay babae at lalaki. At ngayon, nauuso ang LGBT. Hindi natin inaalaw yan, of course. Maling-mali. Wala yan sa Bible. Amen. So, ito na. Number 1. Number 1 dun sa 7 na yon. Ano sabi? Live out God's original idea. At ano yon ang original idea na yon? One must have a partner. Amen? Yun yung original na gusto ng Lord sa bawat anak niya, na ang bawat isa ay magkaroon ng partner, at meron talaga yan. Amen? Dahil ayaw niya na malungkot ka. Ayaw niya na mag-isa ka. Oy. Di ba? Oy. Okay. Sabi nito, who thought about sending gift to Adam? Was it Adam or God? It was God who decided to send Adam a helper. Paano ginawa
Eve para maging ano? Para maging helper ni Adan. Okay? Helper ha? Hindi pwedeng maging pabigat. So, so wag tayong kukuha ng pabigat. Amen? Sabi dyan, Adam did not take initiative and look for her. Take note. Adam did not take initiative. Meaning, hindi hinanap ni Adam. Kusang binigay ng Lord. Oh, so may naghahanap. Wala. Sino naghihintay? So dapat maghintay dahil ibibigay ng Lord sa tamang panahon. Amen? At ano yung tamang panahon? Later madi-discover natin. Kailan ba yung tamang panahon na yan? Amen? And sabi dyan, God made man for woman and woman for man. This is why it is a blessing when a person finds their partner. So kung nakita mo na yung partner mo, papalad ka. Amen? Kasi yan na yung takip mo. Amen? Yan na yung helper na binigay sa'yo ng Lord. Amen? Yan na yung partner. Helper ha? Helper. Helper. Okay? Grabe ito mga amen. Na binigay sa'yo ng Lord. Amen? Dahil, maraming umamin. Dahil ang sabi, houses and riches are an inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord. Isipin mo, zuto mong makasama, prudent. Prudent wife. Yung helper mo talaga, yung nakaka-encourage sa'yo. Yung nagtutulungan talaga kayo para mapabuti ang isa't isa. Amen? Nagets natin yon? Hindi para sirain ang reputasyon ng isa, kundi para mapabuti ang pagkatao ng isa't isa. So sabi dito, houses and riches, saan galing yan? Sa magulang. Diba? Or ikaw, nagpunta. Pero, ang prudent wife ay saan galing? Biyaya ng Lord. So, sino naghahanap dito ng mga prudent wife? Amen. Silent lang ang mga boys. Amen. O, sige. Sabi dito, getting married is not the important thing. Kasi may nagmamadali na magpakasal. Hindi yun ang importanteng bagay. But getting married as a result of God's will is the important thing. Amen? Yung nagpakasal kayo, dahil sa kalooban na ng Lord na magpakasal kayo, yun yung pinakamainam. Amen? Sabi dyan, it is an inheritance that the Lord gives to those who trust Him. Dahil ikaw ay nagtitiwala sa Lord na ito na yung tamang panahon, siya na Lord ang tamang babae, so magpapakasal na kami. Amen? Yes. Okay, sabi natin, tapos ka na, Day. O, sige. So, anong klase ng helper yung ibibigay sa'yo ng Lord? Amen? Babae ha, helper. Kayong mga lalaking hinahanap yung helper. Amen? A partner who both actively working towards a shared faith journey with the goal of building a marriage that honors God. Ang inyong Amokoteki, ang inyong goal sa pag-build ng married life ninyo ay nakaka-glorify kay Lord. Amen? Nakakabigay ng puri sa Panginoon kung bakit kayo mag-aasawa, kung bakit kayo magiging together. You both prioritize prayer. Amen? Dalawa kayo, pinaprioritize nyo ang pananalangin. Praying together for God's will in your relationship. Okay, ano ba ang original idea ng Lord sa marriage? Okay, tandaan natin to. Sa mga magpapakasal, ano ba? A lifelong. Pag sinabi mong lifelong, pwedeng mag-recon sa kalagitnaan? No! Pag sinabing lifelong, till death do us part. Amen? Till death do us part. Okay, committed union between one man and one woman. Ilan? One man and one woman. So pag kinasal kayo, kayong dalawa na, hindi na pwedeng mag-chat sa girl and sa ibang boys. Amen? Yes! Oo, characterized by, yun ha, tandaan nyo yan, syempre one man and one woman. Pagkasal na kayo, hindi na pwedeng maghanap ng iba. At parang, although yung mga lalaki na-attract, hanggang doon na lang yan, sarado na dapat. Amen? Kasi meron na kayong, nakita nyo na yung helper nyo. Amen? Pangalagaan nyo na yung vow nyo sa harapan ng Lord.
tao na till death do us part. Okay, sabi dito, it is characterized by love, loyalty, loyal kayo sa isa't isa, companionship, amen? Magkasama kayo, zuto isyo. Amen? Ano pa? Zuto isyo, hindi lang sa masaya. Tano shitoki, daki janay. Kana shitoki mo. Amen. Koro shitoki mo. Ne? Para sa hindi ba mo lang ang term? So magkasama kayo. And the mutual goal of this is essentially creating a one flesh. Mag-isa na kayo. Isa na kayo. Bond where the couple becomes completely united as one entity. Yung isa yung dalawa ay naging isa na sa harapan ng Lord. Amen. So yun ang gusto ng Lord na klase ng marriage na originally Bible-based. Amen. So kapag nagpakasal, hindi pwedeng ibalik sa magulang. Pag nagpakasal na, hindi pwedeng iba na naman yung nahanap mo at nagbago ang isip. Walang ganon. Okay? So, it is a lifelong commitment. Amen. Amen. Amen ba tayo dyan? Amen. Yes. Hallelujah. Okay. Sabi dito, live out God's original idea. Ibig sabihin, isurrender mo yung love life mo sa Lord. So kapag ka love life, ano ang involved dito? Emotion. Tama? Okay. So our emotional life is a treasure. Alam niyo bang treasure yan? Kasi minsan, yan yung nanloloko sa'yo. Pero minsan, yan din ang nagpapasaya. O minsan yan ang nagpapalungkot sa'yo, monmon. Minsan yan yung nagkakos ng duda sa'yo, nagdududa ka. Right? So napakamahiwaga ng feelings, ng emotion. Amen. Pero sabi dito, it is a treasure. Kaya huwag mong paglaruan yung emotion mo. Tama? Huwag mong paglaruan yung emotion mo. That the Lord has given every one of us and should be guarded as the most precious jewel. Amen? Dapat guarded yung emotion natin. Huwag nating hayaan lang na binabasta-basta yung emotion mo na inaaway-away lang sinisira-sira ng somebody. Kasi inalaw mo naman. Right? Binigyan mo naman siya ng kapangyarihan na sirain ka. Tama? Pero yung emotion mo is a precious jewel from the Lord. So dapat ingatan. Amen. Alam mo kung bakit? Kasi pag nasira yung emotion mo, nakakapag-desisyon ka ng mali. Yun yung nagkukos sa'yo, hindi ayoko nang lumabas. Ayoko nang makipag-mingle sa iba, right? Kasi sira yung emotion. Diba? Sabi dito, dapat isurrender natin ang emotion natin sa Lord. Dahil makakatagpo tayo sa presence niya ng comfort. Tama? Emotion yun. Yung naghahanap ka ng kausap, naghahanap ka ng kachat sa gitna ng gabi, ay. Yung mga naghahanap ka ng kamingle mo, tama? Yung comfort, peace, sa presence ng Lord. Use your emotion to guide you toward personal growth. Yung emotion na meron kayo, hayaan yung gamitin yung dalawa yan para sa personal growth ng isa't isa. Amen? Para mag-grow ang isa't isa and transformation. Alam ko masasaktan ka, pero ayusin mo yung sarili mo. O may mga bagay na ganyan kailangan mong sabihin. Yun yung Jesus name. Nagalit siya, may emotion. Nagalit, may emotion. May dapat tayong paggamitan ng emotion. Sabi dyan, helping us to process difficult feelings in a healthy way. Mahirap na pakiramdam, pero sa maayos na paraan mo sasabihin. Kasi wag nga natin paglaruan yung emotion ng isa't isa. Amen. Okay, ano pa? Kailangan natin i-surrender ang ating emotion sa Lord. We are placing our trust in God's ability to handle our feelings and provide the strength we need to navigate life's challenges. So, kailangan na hayaan natin i-entrust sa Lord lahat. Kung ano bang mga feelings, pakiramdam na meron ka right now. Yes, feelings. Okay, so sabi dito, we should be aware that many cheaters, are running loose in the world looking for gullible people to take advantage of. So sana hindi tayo mabiktima nitong bagay na ito. Amen? For of this sort are those who creep
into households and make captives of gullible women loaded down with sins, led away by various lusts, away learning and never able to come to the knowledge of the truth. Minsan, pag nainlove tayo sa maling tao, napapalayo na tayo sa Lord. Nasasama tayo sa maling gawain. Nagiging mali na yung goal. Imbis na ma-transform o mag-grow kayo sa inyong pananampalataya sa Lord, napapalayo na sa relationship kay Lord. Okay, dapat para masurrender natin ang ating emotion sa Lord, obedient tayo sa mga salita ng Panginoon. Amen. Yun yung number 1 sa baba. Dapat obedient tayo sa salita ng Lord dahil alam natin na ang salita ng Panginoon is lamp for my feet and a light on my path. Okay, ano pa ang sabi dyan? Anong pangalawa? We reject unequal yokes. So, ibig sabihin, huwag talagang tanggapin ang mga unbelievers. Amen? Huwag maki-mingle sa unbeliever. Amen. Napakasarap na ang maging boyfriend or maging girlfriend o makasama mo habang buhay, same faith tayo. Para maganda ang samahan natin. No? Sabi dyan, we test spirits. Ano ba itong 1 John 4:1 says, Beloved, do not believe every spirit. Yung nagsasabi sa'yo, in love sa'yo at mahal na mahal ka, do not trust. But test the spirits to see whether they are from God. Kung sila ay galing sa Panginoon, because many false prophets have gone out into the world. So sabi dito, ini-encourage tayo ng mga anak ng Diyos na gawitin yung wisdom at guidance na mula sa Kanya para ma-determine natin ang katotohanan. Amen? Okay, next. We know how to wait for God's timing. Ay, ang hirap nito. So, para yung emotion mo ay masurrender mo kay Lord, dapat marunong kang maghintay sa timing niya. Sa tamang panahon niya. Dahil sabi, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So sabi dito, merong season of life. Kailangan lahat ng mga pinagdadaanan mo ay may purpose yan. So wag mong isipin na, ay hindi na talaga ngayon darating. Wala nang pag-asa. No, wag mong sasabihin dahil may purpose ang Lord yan. Okay, so number 2 na dapat natin gawin, believe in God's purpose for your life. So ano yung purpose ng Lord? Bakit ka binigyan ng helper? Para makakreate kayo ng Christ-centered relationship. Ano daw? Para makakreate ng Christ-centered relationship. So, gagawin kayo ng Lord na model. Amen? Model na, ganito pala mamuhay. Or ganito pala yung relationship ng puro Kristiyano. Kasi magkaiba kapag ka outsider, unbelievers, iba talaga. Hindi mo siya madadala sa church, hindi kayo mag-i-enjoy sa mga gawain ng Lord, hindi kayo mag-i-enjoy sa ministry, hindi kayo mag-i-enjoy ng praying together, hindi talaga. Ano yung prayer na yan? Diba? At mag-i-enjoy kayo ng walking outside. No? Doon kayo mag-date, ganyan. Pero kapag ka Christ-centered relationship, nag-i-enjoy kayo together doing the ministry for the Lord. At napakasarap niyan. Amen? Yung hindi mo inaakala na yung mga ginagawa nyo ay nakakabigay lugod sa Panginoon. Amen? At yun ang hinahanap ng Lord talaga. No? Na dapat natin ginagawa. Sabi dito, a man and a woman prayerfully and purposefully seek to determine if marriage is in God's plan for them. They are rooted in purpose, spiritual growth, and a desire to be with whom God has chosen for them. Amen. Sabi dito, God's thoughts for you are good and not of evil. Dahil ang gusto ng Lord sa'yo ay para sa kabutihan mo at hindi para sa ikasama mo. Kilala ka ng Lord. Amen? Alam niya kung anong desire mo. Alam niya kung anong nararapat para sa'yo. Alam niya kung sino ang para sa'yo actually. Talaga. So the greatest problem that humans face are due to wanting God's blessings but not taking Him into account. Minsan, yung pinibase mo lang sa gusto mo at hindi mo na sinasangguni kung ano yung will ng Lord. Amen? Kung ano yung gusto niya para sa'yo. And sabi dyan, if you open your heart to God, He will open your spiritual eyes so you can see each of the blessings He has prepared for your life. Hayaan natin
natin na sa ating gustong pagliligaw, kung sino man yan, kung sinong hinihintay natin, ay buksan ng Lord yung spiritual eyes natin para makita yung spirituality. Mag-test natin yung spirit niya. Ito ba, Lord, galing sa'yo to? Ito ba, Lord, ito na ba yung kailangan na, yung prepare mo para sa akin? Amen? So, kailangan nating buksan yung ating spiritual eyes, understanding, para makita natin kung ito na ba ang nararapat. Amen. Next, number 3. Number 3, ang basahin, ready, go? Amen. Sabi dyan, we must remember that we are the temple of the Holy Spirit, right? Amen. So we should understand that God gave us the privilege of being spiritual beings with a physical body. So when we decide to consecrate our bodies to the Holy Spirit's care, He keeps us from making many mistakes. So kapag ka inaalagaan mo ang iyong spirituality, inalagaan mo din ang iyong physical. Amen? Naintindihan natin? Sabi dyan, sa 1 Corinthians 6:19, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? So if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. No? For the temple of God is holy, which temple you are. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Ano daw? So dapat I present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. So hayaan natin na yung ma-meet mo or yung sabi binigay na sa iyo ng Panginoon, ma-maintain ninyo yung sexual purity. Amen? Sabi dyan, maintaining a commitment to purity by avoiding physical intimacy outside of marriage. Amen? I-enjoy nyo yan kapag kasal na. Amen? There must be deep respect for your partner. Mutual respect, treating each other with kindness, consideration, and valuing each other's thoughts and feelings. So, maganda na iintindihan nyo yan. I-consecrate nyo ang inyong sarili sa tamang panahon. So, ang purity kailangang ma-maintain. Amen? Amen. O, sige, wag na yan. Okay na yon. Malinaw na tayo. Okay, number 4. Be prepared for death and resurrection. So, tandaan natin, kailan kapag tayo ay nag-asawa na, nag-create tayo ng another family, right? So, dapat, habang nagwi-waiting ka, nagpapaayos ka sa Lord. So, sa pagpapaayos kay Lord, merong mga bagay na dapat mamatay sa'yo. Tama? Yung ego, ano pa? Bakit hindi ko alam, hindi ko makalimutan ang ego. Ano pa? Yung pride natin. Ano pa? Yung pagiging seloso, selosa. Ano pa? Yung pagiging materialistic natin. Ano pa? Yung pagiging, ano pa? Yung gusto mong yumaman. Ay, yung gusto mong maging sikat. Mga ganyan. Maraming dapat i-break. Kaya kanina yung kanta napakaganda, yung maraming dapat durugin sa iyo. Kasi magbubuo ka ng pamilya, dala-dala mo yung mga hindi magandang traits na yon. So, hayaan natin na sa waiting moment, prepare ka sa death. Ibig sabihin, yung dating ikaw ay kailangang mamatay na yan. Kung halimbawa kasinungalingan, halimbawa cheater ka dati, halimbawa babaero ka dati, halimbawa palit ka ng palit dati, yung mga ganyang ugali, dapat ma-break na yan. Ibig sabihin, mamatay na sa'yo. Amen? So, piniprepare natin kayo ngayon para sa inyong pag-aasawa na talaga. No? So, dapat ma-break yan. Kung ano yung mga ugali na hindi karapat-dapat sa harapan ng Lord. Amen? Dahil, kapag ka na-break na yan, namatay na yan yung mga hard bounds, yung seed. Kapag ka nilagay mo sa lupa, kailangan matanggal muna yung mga hard coverings, right? Hindi sisibol ang bagong dahon kapag ka nandun pa rin yung hard coverings. So, ikaw din. So, magpuproduce ka ng bagong pamilya, dapat yung mga luma mo, yung mga pangit mong ugali, dapat mamatay muna yan sa lupa para doon sa pagbuo mo ng bagong pamilya, lalabas yung bagong buhay. Mag-create ka ng hindi pabigat sa society. Amen? Dahil the smallest unit of society is family. So, kung halimbawa sa loob ng bahay ay hindi maganda ang pagka-train ng iyong mga anak,
or even ng asawa mo, maging pabigat siya sa community. Tama? So, dapat ikaw, as single ngayon, hayaan mo mag-break ka. No? Hayaan mong matanggal lahat ng mga hard coverings mo para magsibol yung bagong ikaw. At sa pagsibol ng bagong ikaw, ay maisishare mo yan sa partner mo. Tama? Pero kung parehas kayong Kristiyano, nakikinig kayo, mas maigi. Dahil dalawa kayong mag-break ng Lord. Tama? At para sa pagbuo nyo ng bagong pamilya, grabe. As in, mag-create kayo ng God-fearing family. Amen. At napakaganda nun na masimulan ang pagbabagong buhay na nagsimula kayo sa ganong aspeto. Amen? So, hayaan natin na mamatay yung dating tayo and may resurrection. Yun na yung pagsibol ng bagong ikaw. Amen? Naintindihan natin? Amen. So, ngayon, na habang wala pa si Mr. Right o si Mrs. Right, hayaan natin na ma-break tayo ng Lord. Para sa pagdating niya, na-prepare ka na at handa ka na doon sa commitment na yon. Amen. Okay, number 5. Sabi, cultivate good friendships. So, ibig sabihin, dapat meron kayong open communication. Yes. Open communication is very, very important sa inyo, no? Na may boyfriend or may girlfriend o doon pa lang sa naghihintay na magiging kapartner. Amen. Sabi dyan, para magkaroon ng good friendships, dapat ang mga kasama mo wise men. Right? Dapat ang mga kasama mo ay matitinong tao. Dapat ang mga kasama mo ay may takot din kay Lord. Kasi kapag ang mga kasama mo, natural, ay mga balasubas, magiging ganun ka rin. Tama? People become emotionally committed to circle they live in. Kasi magiging committed ka kung ano yung kung saan ka na belong. Tama? So, dapat ikaw ay nakakasalamuha sa mga wise men. Okay, we should aim to choose our friends ourselves. So, dapat ay mag-decide tayo sa puso natin na whoever was not a friend of God's who would not be my friend either. So, in winning souls, syempre, dapat iba to. Pag sa winning souls, dapat yung mga lost yung ating dalhin. Pero pag ikaw na yung magmimingil, kapatid, future mo ang nakalaan dito. Future mo ang nakasalalay dito. So, dapat maging maingat tayo. Hindi lang kung napulot natin sa tabi-tabi. No? Hindi lang yung kung sino-sino na nakilala natin kung sa mga internet, whatever, wherever. Okay, number 6. Mga babae, mga lalaki, acknowledge your worth. Amen? Precious ka sa harapan ng Lord. Amen. You are God's special creation. So, dapat i-acknowledge mo yung worth. Huwag ka lang papatol-patol kung kani-kanino lang. No? Sabi dito, people with low self-esteem will try to identify with someone who feels the same or inferior to them. Someone with high self-esteem will try to create an image that does not exist and may miss the better opportunities in life. Sabi dito, when you accept yourself as you are and do not let others judge you on your appearance, level of education, or socio-economic level, you will understand that there is no one else like you. Nag-iisa ka lang at kakaiba ka, espesyal ka sa harapan ng Panginoon. Kaya huwag mo silang pakinggan na sinasabi nila na hindi mo kaya at hindi ka na makakatagpo ng lalaki at babae na para sa'yo. Amen? Yes. Sabi dito, amongst all the masterpieces, excuse me, God has created, He is truly happy about you. Espesyal ka sa harapan ng Panginoon at masaya ka sa masaya siya sa kung ano ka ngayon. Amen. Ang sabi pa dito, God is so fond of you. Natutuwa ang Lord sa kung ano ka ngayon na sumusunod sa Kanya. Amen. So wag lang tayong makikinig, no? Sa mga negative nating naririnig or sa mga bagay na nakakababa ng ating self-esteem. Naintindihan natin? Tayo ay espesyal sa harapan ng Panginoon at deserve natin ang best ng Lord para sa atin. Amen? Okay, last na ito. Nakuha na ba natin lahat? 1 to 6? Okay, number 6. Basahin natin. Go. Number 7. Nandiyan pa siya.
Sakto. Big na. Okay, ready, begin. Be sensitive with the Holy Spirit's guidance. Amen. So, sa paghihintay natin ng somebody, hayaan natin na yung Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Hindi yung emotion natin, hindi yung appearance, hindi yung kanina yung mga nabanggit na ibang bagay, kundi sa guide ng Holy Spirit. God in heaven has already made an appointment for you with the person who will be your partner. Napakasarap nito. Basahin! God in heaven has already made an appointment for you with the person who will be your partner. So, nakalaan na siya. Grabe siya. Nandyan na siya. Amen? Nandyan na at hinihintay na lang yung perfect timing. Nandyan na. Nandyan na, Kuya Ote. Okay. So, pero sabi dyan, ang sabi next, if you are led by the Holy Spirit, it will happen. Kapag ka nagre-rely ka sa banal na Espiritu, ibibigay yun sa'yo sa tamang panahon. Pero kapag ka ikaw ay naunahan ng emosyon mo, pag ikaw ay naunahan ng okay na siya, maganda na siya, tama na to, ay hindi mo makikita yung somebody na para talaga sa'yo. Tama? Yung inilaan ng Lord kasi naunahan ka ng emosyon mo, naunahan ka ng ganda niya, o naunahan ka ng nag-spark sa iyo na something na hindi pa pala yun yung para sa'yo. Okay, the Lord has already prepared the partner you need. Nevertheless, it is necessary to establish a covenant of holiness with the Lord and confess the following. Ang sabi dyan, Lord, I do not want to commit emotionally to a non-believer. Amen. Huwag tayong mag-commit sa unbeliever. Kasi hindi pwedeng magsama ang tuba at ang kambing. Ang tubig at ang... Grabe sila. Ano pa? Ang langis at ang tubig. Matika kasi sabi nila. Okay. So, hindi talaga mga kapatid. Same faith is, if yun talaga yung gusto ng Lord. Amen. I will not allow any secret or hidden relationships to emerge. So help me do things in an orderly and decent fashion with the person you have chosen for me. Napakasarap, no? Na hinihingi mo kay Lord, Lord, in order. Yung tamang pagkasunod-sunod. And decent. Sa decent way. Amen? Na pagliligawan. Amen? So, conclusion na tayo. So, nag-enjoy kayo sa topic natin. Yung mga married. Yung mga married, kamusta? Hindi sabi ng mga married, ay sayang. Kung naghintay pa sana ako, hindi pa yun. Hindi satisfied na sila. Loyalty na sa mga married. Love loyalty. Amen. Till death do us part. Amen. So, dapat guided tayo ng banal na Espiritu. Sabi dito, sa conclusion, tayong lahat, mga kapatid. Sabi dito, okay, basahin natin lahat. Seeking God's perfect will is the first step that every believer should take in life. Amen. Sige pa. God knows what's best for us. His will is good and perfect. And for this reason, make sure you are ready to follow the 7 principles for a successful courtship. If you are a parent, teach your children these truths. Amen. So, sa hapong ito, hindi ko alam kung merong mga thankful, kung merong mga confused, merong still praying, still waiting, patiently waiting. So, gustong ipaalam ng Lord sa hapong ito na pagkatiwalaan natin siya. Amen? I-entrust natin sa Lord yung emotional aspect ng buhay natin. Sabi dito, trust even when your heart and mind wants to get the way. Amen? Na kahit na yung puso at yung utak mo naglalaban, Lord, ito na. Lord, ang tagal. Ang hirap maghintay. Nauunahan tayo ng galit. Diba? Minsan, sige na, yung parang napapasubo ka na lang kasi ito na yung timeline mo. No? Yung blueprint mo ang gusto, pero hindi pa yun yung timing ng Lord. Amen? Sabi dito, have faith. Choose faith, even when the situation says, I can't see it right now. Wala pa. I can feel it right now. Bakit
Bakit, Lord, ang tagal? I don't know how to believe it, Lord. Na ikaw talaga yung magbibigay ng tamang tao. Pero sabi dito, have faith because we find mercy and grace and a heart and mind cradled safely in the hands of the Father. Amen? We find close and intimately loved by God. Kapatid, sa paghihintay mo ngayon, hayaan mong maranasan mo yung pagmamahal ng Lord. Hayaan mong ikaw ngayon ay kalungin. Amen? At kanina nga, di ba, basagin muna hanggang sa ibigay sa'yo yung tamang tao sa tamang panahon. Amen? Kasi alam mo, kapag ka naramdaman mo yung tamang pag-ibig mula sa Lord, yun lang naman ang kailangan mo eh. Amen? Kahit na dumating na yung Mr. Right and Mrs. Right, at kapag wala ang Lord, may emptiness pa rin. Pero kapag ka nauna ang Panginoon, inayos ka, prepare ka, ina-add-ons na lang yan yung somebody na helper na para sa'yo. Amen. So sa hapong ito, confused ka, still praying, still waiting. Sige, iluhod natin sa Lord yan. Amen. Habang kinakanta yung isang kanta na to, hayaan mong i-entrust sa Lord yung pakiramdam mo ngayon, yung paghihintay mo ngayon, yung pagkakataon na ito na Lord, ang tagal naman, yung pagkakataon na ito, Panginoon, tulungan mo ako na ma-build talaga sa buhay ko itong 7 principles na ito of godly courtship. Dahil gusto ko, Panginoon, makapag-create ng godly family, ng God-fearing family. Hallelujah. So habang kinakanta natin ito, hayaan nating hilihin tayo, no? Sa pagmamahal ng Panginoon. Punan yung emptiness ng puso natin ngayon ng pagmamahal ng Lord. Hallelujah.